Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 6 na mensahe na ipinadala ng mga hostage sa kakaibang paraan. Alam mo ba kapatid na may mga taong na hostage kung saan hindi na nila alam ang kanilang gagawin, pero may mga tao din namang mautak kung saan nakagawa sila ng simpleng pamamaraan para makatawag ng tulong. Gusto mo na bang makita ang 6 na taong ito? Pero bago yan ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. Number 6. Pizza for the rescue. Ang kwento naman dito kapatid ay sobrang nakakamangha dahil alam mo bang nailigtas nila ang isang pamilya mula sa kapahamakan. Ang makikita mong babae sa litrato ay si Sharold at ang lalaki ay ang kanyang asawa. Alam mo ba kapatid na hinostage si Sharold ng kanyang sariling asawa? Ilang araw siyang ikinulong sa bahay kasama ang mga anak nila. At yun nga, nang sila ay maubusan ng pagkain, nagpaalam si Sharold sa kanyang asawa na kung maaari ba siyang umorder ng pizza at pumayag naman ito. Alam mo ba kapatid, habang ino-order niya ang pizza, naglagay siya ng isang mensahe na ikinagulat ng manager ng Pizza Hut kung saan nakalagay sa resibo ang mga katagang "Please help, get 911" at sa ibaba naman nito 911 hostage help. Dahil dyan kapatid, alam mo bang ang manager ng pizza ay agad tumawag ng kapulisan dahil sabi niya sa 28 years niya sa serbisyong ito, ngayon lang siya naka-encounter ng ganyan. At yun nga, nang makarating ang mga pulis sa bahay nito, kinausap nila ang lalaki at pinasuko. Kinasuhan siya ng kidnapping and assault at obstruction of justice. Number 5. Note in the bathroom. Dito naman kapatid iniligtas ng isang flight attendant ang isang babae matapos itong sapilitang isama ng lalaki papunta sa ibang bansa. Tinatayang nasa 15 to 14 years old pa lamang ang babae at balak sigurong ibenta ng lalaki sa ibang bansa. Nangyari ang lahat ng ito sa Alaska Airlines. Ayon sa flight attendant, nakakita daw siya ng isang mensaheng nakalagay sa CR ng eroplano at nang ito'y basahin niya, laking gulat niya na humihingi ito ng tulong kung saan ang sabi niya daw siya ay nakidnap. Agad tumungo ang babae sa piloto at ipinakita ang sulat. Hindi pa man tapos basahin ng piloto ay agad na itong tumawag sa mga kapulisan at nang sila ay makababa na, agad dinakip ang lalaki. Salamat sa flight attendant dahil kung hindi dahil sa kanya ay malamang sa malamang mapapariwara ang buhay ng babaeng ito at maaaring ibenta ang kanyang katawan. Number 4. Morse Code. Si Jeremiah Andrew Denton Jr. ay isang American politician and military officer na naninilbihan bilang isang US Senator at representative ng Alabama noong taong 1981 hanggang 1987. Alam mo ba kapatid na noong kasagsagan ng Vietnam War, ang lalaking ito ay isa sa nakipaglaban. Sa kasamaang palad siya ay nahuli ng mga ito at ikinulong. Pero noong taong 1966 ay naisama siya sa isang television interview ng North Vietnamese at habang siya ay kinakausap o ine-interview, alam mo bang nagpakita siya ng mga Morse code gamit lamang ang pagpikit sa mata. Ang lahat ng ito ay para sa US Intelligence Service. Ipinapaalam niya na sa loob ng kulungang ito siya ay tinotorture. Ilang beses niya itong ginagawa para makita ng lahat at ipaalam kung anong sistema sa loob ng kulungan ng North Vietnamese. Number 3. Pizza delivery guy. Dito naman kapatid iniligtas niya
ang isang babae mula sa kapahamakan. Nangyari ang lahat ng ito matapos hindi pakawalan ng lalaki ang kanyang girlfriend at ito ay humantong sa pananakit. Lunes ng umaga nang may umorder ng pizza sa pinagtatrabahuhan ni Joey at yun nga, matapos itong lutuin at i-prepare, dineliver niya ito. Pagkatok niya ng pintuan ng bahay, bumungad sa kanya ang isang babaeng punong-puno ng pasa sa katawan at may black eye pa. Pag-abot niya ng pizza sa babae, ang babae ay simpleng bumulong ng "Help, call the police." At yun nga, agad umalis si Joey at tumawag sa mga kapulisan. Salamat kay Joey dahil kung hindi dahil sa kanya ay malamang sa malamang pinapahirapan pa rin ang babaeng ito sa kamay ng kanyang kasintahan. Number 2. The wordless request. Minsan kapatid, mapapaisip ka kung tutulungan mo ba ang isang tao na nasa kapahamakan o hindi. Nangyari ito sa isang grocery store kung saan nakakita siya ng isang babae na nasa loob ng sasakyan at hindi mapakali. Nakita niya sa mga mata nito ang takot at pangamba. Pero nang tanungin niya ito, ang sabi niya ay okay lang at kaibigan niya ang driver. Pero hindi pala, dahil ang driver ng sasakyan na ito ang kumidnap sa kanya. Pero dahil sa lukso ng dugo, hindi nagpatinag ang lalaki. Ito ay tumawag ng pulis at pinasundan ang sasakyan. At yun nga, nang maharang ito sa isang checkpoint, napag-alaman nilang kinidnap pala ang babaeng ito. Salamat sa kutob ng isang tindero ng grocery store dahil sa kanya ay nakasagip siya ng buhay. Number 1. The Letter and the Tombstone. Ito ay mula sa pahayag ni Kylan Ford. Siya ang writer-director ng dokumentaryong Letter from Masanjia. Ito ay patungkol sa Masanjia labor camp na nasa China. Ang lihim ng camp na ito ay nabunyag sa pamamagitan ng isang Halloween decoration products na ibinili ni Julie na taga-Oregon sa Kmart. Ang Masanjia labor camp ay lugar ng mahigit sa 100,000 mga Chino na lumabag sa kanilang batas, lumaban sa kanilang gobyerno at mga human rights activist. Wala ni isang preso ang nasa Masanjia ang dumaan sa due process ng investigasyon. Ipinaalam ni Julie Kit ang lahat ng mga ito sa mga otoridad at umani ito ng worldwide attention. Sa isang liham lamang na ipinadala ng isang trabahador ng China ay alam mo bang nabunyag ang lahat ng meron sa loob nito at dahil dyan ay nabago ang lahat sa loob ng Masanjia labor camp. Salamat at hindi na sila tinatrato na parang aso. So kapatid, nakita mo na ang 6 na kakaibang mensaheng ipinadala. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming salamat. I'm out.